Hello, good afternoon. This is Maypo from Glorious Maranatha channel. Like, share, and subscribe na po. Please. Ah, ang sakit ng mata. Sakit lang sa mata. Ano bang, ito po. Naisip ko lang. Tayo, tayong mga Kristiyano, how do we incorporate our faith into our daily lives? Paano nga ba? Pagising po ba natin sa umaga, anong unang-unang ginagawa natin? Andiyan ba yung gagising, ganyan pa yung mata mo, hanapin mo na yung cellphone mo, tingin na kung ano kagad yung mga messages mo, o kung nandun sa, tingin na kagad sa Facebook, ganun ba? Or magtitimpla na kagad ng kape, ganun ba? Maliligo na agad, ano ba yun? Paano po? Tapos pag nakapagpihis, alis na kagad ng bahay, pupunta na sa trabaho, ganun lang. Kakain, hindi ko ba pag umaga, dapat pagkagising pa lang natin, the moment we wake up, we should be thanking God, for He has given us another day to live, another day to be with our loved ones, another day to get to know Him more, another day to get closer to Him, another day to for those people who don't know Him, and for those who haven't surrendered yet to Him, another day to get right with God. Hindi ho ba tayo dapat magpasalamat muna, thank Him kasi He has given another day. As life is a blessing, it's a big blessing. Dapat pagising natin maging thankful na po tayo sa Kanya. After nun, kakain tayo, papasalamat dahil sa grasya na binibigay sa atin, papasalamat sa nourishment, sa food, sa nourishment sa katawan na binibigay sa atin. Pag-aalis ng bahay, pupunta ng trabaho, pag-aalis, the moment na nandun ka na sa sa pintuan, palis ka ng bahay, magdadasal ka for His guidance to keep you safe the whole day, and also to the people staying at home to be safe as well. While on your way to work, papunta ka, sasakay ng jeep, pray for that random person you meet, na sana kung hindi pa niya kilala yung Panginoon, makilala niya kahit sa mind mo lang. Pray. Pag nakasakay ka na ng jeep, pray for the people there also, na sana makilala nilang Panginoon kung hindi pa nila kilala ang Panginoon. Pray for a safe ride going to the office, and while walking to your office, going to your approaching the door of your office, pray as well. Sana bigyan ka ng magandang guidance sa trabaho mo. Kung decision maker ka, guide ka niya sa lahat ng mga desisyon na gagawin mo. Pag upo, pag open ng computer, pray. Habang nasa trabaho ka, kung ano man yung mababasa mo sa email, ano na kailangan mong gawa na Panginoon, magdasal ka. Hindi naman dapat po kasi sa lahat ng ginagawa natin, sinasali po natin ang Panginoon sa bawat desisyon sa ating buhay, hindi lang sa mga personal, kundi pati sa pagdating sa trabaho, para iwas palpak ba. Ayun. Tapos pagkatapos na yung trabaho, pag natapos na yung araw mo sa trabaho, pagpalis ka na,
pray ulit na sana gabayan ka, maging safe ka pag uwi mo ng bahay, karating mo ng bahay, you pray kasi you are safe, nakarating ka ng bahay niyo. And then when dinner comes, of course you have to pray for the blessings, you have to pray for the food that you are about to eat. And at night time, before going to sleep, pray. Ayan. Come on, let us draw near to God so He'll draw near to us. Dapat nga, sabi nga, pray constantly. Pray without ceasing. So, always, dapat, hindi man, kung pwede nga lang 100% of your, hindi naman pwede 100% of your day, pero kung pwede ng 80% of the day, you pray and talk to God. Pag ginagawa ko po yun nga, pag lahat ng ginagawa ko, kahit na nandun ako sa jeep ko, nakataksi man papasok, nakatricycle, nagdadasal. Pero naging parang nakita ko kasi sa pastor namin shout out kay pastor, how prayerful he is. Kahit sa wife niya, si Sister She, they are very prayerful. And sabi ko, it takes 21 days to form a habit. So I did that for 21 days. Ginawa ko talaga yun, 21 days pag naging gawin kong habit yung pagdadasal. So it has now become my practice. Kaya bilang Kristiyano, para hindi rin tayo pasukan ng masasamang yung mga random thoughts dyan, maiwasan natin yung mga tawag dito ang ano lang dyan, we should always pray, talk to God, talk to the Holy Spirit. Yun lang po. Let me know here down in the comments below how you go with your everyday life, and how do you incorporate your faith into your everyday life. And let me learn as well too. We could both learn from each other and share Christian living tips with each other. Okay, bye bye. God bless po.